Hi, good day to everyone. Welcome ulit sa ating Message of Hope program. I am Pastor Eddie Solo of Antipolo City, Philippines. Today, we are going to discuss about the topic, how to be unshaken. Paano tayo na hindi matitinag sa buhay natin? As we all know na tayo po ay hindi exempted sa bagyo sa buhay. I'm talking about the problems sa mga buhay natin, lungkot, lalo na kung may mga mahal tayo sa buhay na pumanaw, o kaya naman mayroon tayong hiwalayan sa mga nagmamahalan, o kaya naman kulang sa financial, So, o kaya naman sa pag-iisip natin tungkol sa ating gobyerno, kasi alam natin na maraming mga korupsyon o anuman ang mga nangyayari sa paligid natin. Yun po ay minsan nakapagbigay ng discouragement sa buhay natin. Kaya kung ikaw man yan kapatid o kaibigan, itong mensahe nito ay para sa iyo. So una sa lahat, para tayo po ay hindi ma-shaken sa buhay natin, know your identity. Kailangan alam mo kung sino ka sa harap ng tao at saka sa harap ng Panginoon. Nakakatuwa po yung sinasabi sa Biblia sa John 15:5 that I am the vine, you are the branches. Ako ang tunay na puno, kayo ang mga sanga. Jesus is speaking to His disciples kasi ang mga disipulo ay nag-worry na sila this time sapagkat malapit na po siya mag-depart. Malapit na siya babalik sa kanyang pinanggalingan sa kanyang ama. Kaya nag-worry sila. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the true vine, you are the branches. Kung kayo ay nakakonek sa akin, wala kayo dapat ipag-alala. Sa buhay natin, kung alam natin kung sino yung backup natin, sino yung backer natin, alam natin na ang forces sa kingdom of God ay kakampi natin. Sabi nga sa Biblia, na kung sino man ang ating kakampi, greater is He that is in us than he that is in the world. Sino ba ang ating kakampi, kapatid? Ikaw ba ay nag-iisa? Kaya sa buhay natin, hindi dapat tayo maratil kung tayo ay mayroong kakampi. Kailangan alam natin na mayroon tayong backup. Alam natin kung kanino tayo nakaangkla sa buhay natin. Kaya wag na tayong paligoy-ligoy pa. Tayo po ay dapat nakaangkla sa puno na ang ating Panginoon Kristo. Alam niyo kung ang isang pastol na siya po ay nagpapastol ng tupa, halimbawa sa Old Testament na ang kanyang tupa, kung mayroong isa na nahiwalay, paborito po ng lion yan. Paborito po ng ahas yan. Sa buhay natin, kung nahiwalay tayo, sabi nga ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Katulad nga sinasabi ko na kung ang tupa ay nahiwalay siya sa flock, Kaya siya po ay delikado. Sa buhay natin, kung nahiwalay tayo sa ating Panginoon Kristo, delikado ang buhay natin. Pero kung alam natin na tayo po ay nakaangkla sa ating Panginoon, hindi po tayo nasishaken. Tsaka number 2, yung sinasabi dito sa Hebreo 12:28, ang sabi dito, we are receiving the kingdom that cannot be shaken. Tayo po pala ay nakatanggap ng kaharian na hindi ito ay nayayanig. Ang lahat, ang sabi rito, lahat ay masishaken talaga. Ang ating finances, nasishaken yan. Ang ating gobyerno, nasishaken yan. Ang ating relasyon mag-asawa, sa pamilya, nasishaken yan. Pero mayroong kaharian ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin, na kung si Kristo ang naghahari sa puso natin, sa pamilya natin, hindi basta-basta masishaken yan. Why? Sapagkat ang ating Panginoon ang naghari sa buhay natin. The Creator of the universe, siya po ang nagmamanage. So let the control, ibigay natin sa ating Panginoon Kristo. Ang gawin lang natin, magpasakop lamang tayo sa Kanya. Every day, tayo po ay humingi ng guidance sa Kanya, Yun po ay nagpapatatag sa buhay natin, nagpatatag sa ating paglakad na buhay na ito, na hindi tayo basta-basta masishaken. So number 1, know your identity. Number 2, receive the promise of the kingdom of God. Kasi ang sabi dyan, binigay na. Binigay na. Ang part lang natin
ay i-receive ng natin yung kaharian ng ating Panginoon. Ang ibig ko sabihin na let the control of God be in you. Let the control of God na magkaroon sa puso natin, sa buhay natin. Number 3, know your position in His kingdom. Ano kaya ang posisyon natin sa kaharian? Kasi kung sinasabi natin kaharian, of course, mayroon king, mayroong constituent o mayroong mga tao na pinagharian niya, no? Mayroong ordinary citizen. Pero sa Bible, ang sabi rito sa 2 Corinto 5:20, we are Christ's ambassador, no? Napakaganda isipin, napakabuti kung ito po ay maunawaan natin ng bawat isa sa atin na tayo po ay ambassador ng ating Panginoon. Ibig sabihin na tayo po ay backup ng gobyerno sa langit, no? Kung ating i-figure out what is ambassador in the real sense, no? Siya po ay representative ng isang bansa na kung saan pinapadala siya ng ibang bansa sa ibang bansa upang i-represent ang country na kanyang pinanggalingan, no? Ibig sabihin siya ay suportado ang kanyang pangailangan doon. Halimbawa kung ikaw ay ambassador sa China, ang iyong bahay doon, sagot ng gobyerno, ang iyong sasakyan, sagot ng gobyerno, ang iyong damit, sagot ng gobyerno. So lahat ng pangailangan mo, sagot ng gobyerno. Kaya sa buhay ko, kung magkaroon man ako ng mga kakulangan sa financial, sa ano man ang mga bagay na sometimes na magkaroon ng crisis sa buhay ko, hindi ako basta-basta natitinag kasi alam ko, iniisip ko agad na ako ay ambasador ni Kristo, ambasador ng kaharian ng langit, kaya ang lahat ng forces, ang lahat ng kaharian sa langit ay back up sa likod ko. Ibig sabihin, bago man dumating ang problema sa buhay ko, may solusyon na ang aking hari, ang nagpadala sa akin, ang gobyerno na kung saan sila ang responsible sa buhay ko. Kapatid, no, o kaibigan, kailangan maunawaan mo lang ito. Pag-isipan mo, no? Kung ikaw man ay sometimes dinadalaw ng problema, dinadalaw ng discouragement, dinadalaw ng depression, no? Isipin mo lang na mayroong kaharian na nag-back up sa iyo. Hindi mo lang alam 'yun. O kung hindi mo na alam, kailangan alamin mo na ngayon at turuan kita kung paano ka makakunik doon sa kaharian na hindi matitinag. O na sa lahat, no? Ating balikan, no? Paano tayo hindi masishaken, how to be unshaken, know your identity, receive the promise of His kingdom, and know your position in His kingdom. Yung tatlo na ito, pag ito ay in-apply mo sa buhay mo, ulitin ko, balikan ko yung verse na ating foundation, I am the true vine, you are the branch. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin na kung tayo po ay mag-remain sa Kanya, mahatili sa Kanya, no? Huwag mo nang isipin, kapatid, ang iyong mga problema. Although kailangan pa natin magtrabaho, pero magtrabaho tayo na mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong perfect peace, sapagkat alam natin na may nag-back up sa atin. Kung ano man ating pangailangan, yun po ay provided ng ating Panginoon. Kaya ngayon, turuan kita or i-guide kita na magsimula kung ano yung first step na tayo po ay makakunik doon sa true vine. Makakunik tayo sa ating Panginoon Kristo. Mga 3 linya lang ito. Kung sundin mo ito at pagbulay-bulayan mo at gawin mo ito na sincere sa buhay mo, na tayo po ay manalangin o kaya mag-confess sa ating Panginoon, mangyari na ikaw po ay makakunik sa Kanya. Right now, gayahin mo lang ito, no? Itong prayer na ito. Panginoong Hesus, narito pa ako sa iyong harapan, patawarin mo ako sa lahat kong pagkakasala. Mula ngayon, I surrender my life to you. Kinikilala kita na ikaw na ngayon ang hari ng buhay ko. In Jesus' name, Amen. God bless.